isa. Ako po'y tunay na nagagalak na kasama namin ang bawat isa sa inyo upang magpuri at sumamba sa ating Panginoon. At alam ko po na ang Diyos ay nagagalak rin na narito po kayo at magpupuri at sasamba sa Kanya. Before we start, ay samahan niyo po ako sa isang panalangin. Yes, God. Hallelujah. Amang banal na ng Diyos, kami po ay tunay na nagpapasalamat dahil tunay kang mabuti at dakila sa aming mga buhay. We thank you, God, for your mercy. We thank you, God, for your love. Because without you, alam po namin na hindi po namin kaya tumayo dito. Hindi namin kayang mabuhay, O Diyos, nang wala ka. Maraming salamat dahil tunay ngang tapat ka sa amin. Hindi mo po kami pinapabayaan sa araw-araw. Maraming salamat dahil ikaw po yung patuloy na nagbibigay sa amin ng lakas. Nagbibigay sa amin ng joy to go on every single day of our lives. And this time, Lord, dumalapit po kami sa iyo at nagpapalinis kung meron ka man pong nakikitang karumihan sa aming isipan at sa aming puso. Patawarin mo po kami sa lahat ng aming kasalanan na nagagawa sa aming isipan, sa aming mga sinasabi, sa aming mga ginagawa, O Diyos. Patawarin mo po kami kung may mga bagay na inuutos ka sa amin na hindi namin nagagawa. I pray, Lord, na tunay nga ang bawat isa sa amin na narito ngayon at nakakarinig, Panginoon, ng prayer na ito. I pray that every one of us may have a repentant heart before you today. Linisin mo nga po kami, Panginoon. And I pray po, Panginoon, that as we worship you, and as we hear your word today, tunay nga na mataste namin yung iyong goodness. Mataste namin yung iyong pag-ibig sa bawat isa sa amin. And because of that, kaya din namin mahalin yung aming mga kapatid na kasama namin ngayon. So that we will have a fellowship, Panginoon, sa kanila. Magkaroon ng unity. Magkaroon ng tunay na galak po, Panginoon, habang kami ay nagkakaroon nga ng pag-uusap-usap, pagsasama-sama, at pag-awit ng sabay-sabay para sa iyong pangalan. I pray that every heart dito sa lugar na ito ay tunay nga na mag-umapaw ng papuri at pagsamba sa iyo. At nang sa aming pag-aawitan at pagtutugtugan, tunay nga ang pangalan mo lamang ang maitataas sa lugar na ito at sa buhay ng bawat isa. We thank you. We glorify your name. In Jesus' name we pray. Amen. Yan po. Let me read verses from Psalm 145. So, ang ganda po ng title nitong psalm na ito, A Song of God's Majesty and Love. So, this is a praise of David. I will extol you, my God, O King, and I will bless your name forever and ever. Every day, I will bless you, and I will praise your name forever and ever. Great is the Lord, and greatly to be praised, and his greatness is unsearchable. One generation shall praise your works to another, and shall declare your mighty acts. I will meditate on the glorious splendor of your majesty, and on your wondrous works. Men shall speak of the might of your awesome acts, and I will declare your greatness. They shall utter the memory of your great goodness, and shall sing of your righteousness. Slow to anger and great in mercy. The Lord is good to all, and his tender mercies are over all his works. All your works shall praise you, O Lord, and your saints shall bless you. They shall speak of the glory of your kingdom and talk of your power.
to make known to the sons of men his mighty acts and the glorious majesty of his kingdom. Your kingdom is an everlasting kingdom, and your dominion endures throughout all generations. Lahat po ba ng work ng Panginoon, lahat ng creation ng Panginoon ay handa nang sumamba at magpuri sa Kanya sa umagang ito? And so let us sing to our great God this morning. Lord in all the earth. Great is your power, great is your strength. Great are you, Lord, and great is your sing. Great are your ways, great are your works. Great are you, Lord, in all the earth. Great is your power, great is your strength. Great are you, Lord, and great is your grace. Your greatness, your famous name is exalted in all the earth. Glory, glory, hallelujah. Glory to the God of Israel. Glory, glory, hallelujah. And all the world will see that you're a great God. Oh, oh, oh. Lord in all the earth. Great is your power, great is your strength. Great are you, Lord, and great is your greatness. Your greatness, your famous name is exalted in all the earth. Glory, glory, hallelujah. Glory to the God of Israel. Glory, glory. That you're a great God. Glory, glory, hallelujah. Glory to the God of Israel. Glory, glory, hallelujah. All the world will sing that you're a great God. Oh, oh, oh. We won't stop. Stop till the whole world knows. We won't stop till the whole world knows. We won't stop till the whole world knows that you're a great God, great God. Whoa, whoa. We won't stop till the whole world knows. We won't stop till the whole world knows. We won't stop till the whole world knows that you're a great God, great God. We won't stop. Everyone will know that you are a great God.
will forever sing your glory, your greatness. Hallelujah. Jesus,
praises. In Jesus' mighty name. Everybody said, Amen. Sige po. Tayo po ay sa pagkakataong ito ay manalangin. Ama naming Diyos, salamat po sa buhay na patuloy pong pinapahiram sa amin. Salamat po sa iyong salita na patuloy pong nagahari sa aming buhay. At patuloy na dinidisciple kami upang mag-grow kami into the image and likeness of your Son. Salamat sa mga pagsubok, sa mga pagpapala na pagsubok sa aming mga buhay, yung pagpapalang nakikita naming tumugon sa aming mga panalangin. Salamat sa lahat ng ito. Salamat sa mga bansang aming ipinanalangin. Alam namin kikilos ka sa lahat ng lugar, hindi lamang dito sa aming bansa at sa mga bansang katulad ng Sri Lanka at Cambodia at iba pa. Ikaw ay mag-ahari, magpapahayag at patuloy na magpapahanda sa bawat isa, lalo tigit sa mga mananampalataya sa muli mong pagdating. Salamat po sa iyo, pinupuri ka namin, sinasamba ka namin, dinadakila ka namin, sa ngalan ng iyong anak na si Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen. Makakaupo na po kayo, magandang umaga po sa inyong lahat. Sa umagang ito, magtatapos tayo doon sa Olivet Discourse o yung pagpapahayag ng ating Panginoon doon sa Mount of Olives. At alam natin, doon sa pagkakataong iyon, kasi nagtanong yung mga apostol, when will the temple fall? Kailan ba darating yung pagkawasak ng templo? At tinanong din nila, ano yung mga sinyales? Ano yung mga clues? Ano yung mga clues sa pagdating ng ating Panginoong sa Kristo? At ano yung mga clues pa rin sa pagtatapos ng panahon? E di pagkatapos nun, siguro ang dapat sinabi ng mga apostol, sirit na. Alam niyo po ba yung sirit? Hindi na namin kayang manghula. Sabihin mo na, pero hindi po sinagot ng Panginoon yung unang tanong, pero nakita natin naganap yan
in year 70 AD. Talaga pong nawasak yung templo. Ang gara-garang templo, 46 years na itinayo yung templong yon, pero siya'y nawasak. At lahat, walang batong natira. Kasi anong dahilan? Nabasa ko po, ang dahilan, kasi nasunog yung pong mga gintong bahagi ng templo, at dahil nasunog ito, tumapon siya doon sa mga singit-singit ng mga batong nakalatag sa lupa, at ito yung kinuha. Kaya natingkab lahat. Walang natira. Walang natira. So, pero ang katunayan, sinagot niya yung mga senyales ng kanyang pagbabalik, yung malapit na senyales, at saka yung mas malapit na senyales. At dun sa pagdadating niya, ando na yung senyales, ano yung mga signs. Pero yung pag-uusapan natin ngayon, anong mangyayari sa kanyang pagdating? Hindi kasi tinanong ng mga apostol. Ano po mangyayari sa iyong pagdating? Hindi nila tinanong, pero binolunteer ng Panginoon. Para bang sinasabi kasi ng Panginoon sa kanila, huwag kayong mag-abala kung kailan. Huwag kayong mag-abala kung ano yung mga senyales na makikita. Kayo'y maghanda sa inyong mga sarili para pagka ako'y dumating, handa kayo. Sino po ba handang-handa na sa pagdating ng Panginoon? O taas natin ang kamay kahit hindi tayo handa. Kasi yun po yung katotohanan. When you declare that you're ready, you'll do everything to make yourself ready. Pagka sinabi ng teacher, sino ang handa sa exam? Huwag kayong magbaba ng kamay. Magtaas na kayo kasi baka magtanong siya at hindi mag-exam, di tatanungin niya yung hindi mga nakataas ng kamay. Ano po? Pero panindigan na natin na tayo mga mananampalataya. Sino po bang mananampalataya rito? Kahit may ugali pa tayo hindi mananampalataya, panindigan na natin tayo mananampalataya at lumakad tayo sa ugali ng Panginoong Diyos. So sasabihin natin, Maloy, ang haba na naman ng introduction mo. Sige po. Sige, patawad po. Pero ang kwento po ito yung sheep and the goats. Ito na po yung nasa Matthew 25 verses 31 to 46. Ito yung pagtatapos ng diskurso sa Mount of Olives. Na-imagine natin, pagka nakarating po kasi kami doon, nandito ang templo, lumakad sila paakyat doon sa, may lambak kasi between the temple area, Jerusalem, meron pong lambak, Jerusalem pa rin ito, may lambak pagkatapos pataas. Naroon sila sa Mount Olives. Kitang-kita nila yung templo. So nagtatanong sila, doon sa pag-alis nila sa temple courts, nagtatanong sila, kasi hanga-hanga sila roon eh. Ang ganda-ganda, 46 na taong ginawa. Talagang lahat ng bagay naroon. Tapos ang sabi ng Panginoon ay, ang nakikita nyo ang gara-gara, yung nakikita nyo ang ganda-ganda, mawawasak yan. At doon sa pagkakataong nakaabot sila sa Mount Olives, andun talaga yung mga olives. Doon din yung lugar kung saan nagkaroon po ng pananalangin at mabigat na pananalangin ng Panginoon bago siya i-arrest. Yun po din yon. So, pag-uusapan natin yung sheep and goats. Mamaya doon natin babasahin yung mga verses sa Ingles at saka sa Tagalog. So, bago po tayo dumako dito sa panghuling parable, ang sabi ng iba, pero hindi naman siya tunay na parable, it's a simile, pagpapahalintulad. Ang sabi doon, as the shepherd separates the sheep and the goats. Ito'y paghahalintulad. Ano po, hindi siya talaga parabola. Pero may tatlong parables na naganap. Ano po? Tatlong parables. Magkakasunod. Faithful and unfaithful stewards. Ang problema, hindi ginampanan ng steward yung pagpapakain. Siya yung head steward. Siya yung chef, pero hindi siya nagpakain. Kung titingnan natin sa discipleship, binigyan siya ng tungkulin sa Matthew 28, hindi siya nagpahayag ng salita ng Diyos. Hindi siya nag-disciple. At hindi rin siya nagpa-disciple. Ayaw niyang magpa-disciple doon sa kanyang master. Tinuruan siya, pero ang tigas ng ulo niya, ayaw niya magpa-disciple. Yung gusto niyang gawin, gagawin niya. Love
of pleasure. Yung gusto mo. It's selfishness. Pero kung titingnan natin talaga pong pangsarili, pagka po hindi natin ginagawa ang tungkulin na. Ano po ang consequence? Nakakagulat yung consequence doon sa, sa unfaithful servant? Ano po yung ginawa ng Diyos sa kanya? Kinatay siya. Pinagputol-putol siya. Cut in pieces and placed with the hypocrites. Kasama ng mga mapangpalalo. Kasi pagka binasa natin before chapter 24, ito yung mga hypocrites, Pharisees, scribes, yung kunya-kunyari ang relihiyoso. Yung kunya-kunyari ang naglilingkod sa Panginoon, pero hindi totoo. Galit ang Diyos doon. Galit ang Diyos doon. In that place, there will be whipping o hahagulhol and gnashing of the teeth. Yung mga ngalit ang ngipin sa takot at pangamba at tunay na epekto noong nakikita niya na totoo pala yung sinasabi sa salita na. Anong antidote? Diligence, magsikap, gampanan yung tungkulin base sa pinahayag ng salita ng Diyos. Huwag itanggalin. Kalimitan kasi, ayaw natin gawin yung nakikita nating mahirap. Pero dapat accountable tayo sa Diyos, concerned tayo sa master and fellow servants. Dapat yun. Dapat tayong mag-disciple kasi mahal natin ang mga tao. Dapat tayong magpadisipulo kasi tayo mismo kailangan nating madalisay. Hindi po yung disciples lang ang nadadalisay, yung mga mentors o yung disciples na dadalisay habang sila ay nagtuturo. Kasi tinuturo mo yung katuwiran, pagkatapos hindi ka mamumuhay sa katuwiran, mapipilitan ka una sa lahat, pero eventually as you grow in the Word of God, you will be accountable to your master or your discipler and fellow servants. Parable of the 10 virgins, foolishness. Yun po yung problema. Unpreparedness, unwatchful. Anong nangyari? Sinaraduhan ng pintuan. Ang sabi, truly I say to you, I do not know you. Wala akong kaugnayan sa iyo. Pero silang lahat, tandaan natin, lahat ng ito, church, members of the church, hindi unbelievers ang pinag-uusapan dito at believers. Believers allegedly in the church. Sabi doon, and the kingdom of heaven is like this. Ito po yun. Merong unfaithful stewards sa kingdom of heaven, sa simbahan. May unfaithful na mga kunwa-kunwari ang Kristiyano. Merong foolish and unprepared na kunwa-kunwari ang Kristiyano. Wisdom from the Holy Spirit. Initially, nalagyan sila ng Espiritu, nakakilala sila eh. Nagsindi yung apoy nila eh. Matagal nagsindi eh. Natutulog nga sila, bukas pa yung apoy eh. Pero wala silang infilling and continuous reliance sa Spirit of God. Sarili nila ang iniisip nila. Vigilance and preparedness. Parable of the talents. Doesn't know his master. Hindi niya kilala yung master niya. Ang kilala niya sa kanyang Panginoon, masumpunging, magagalitin, kumukuha ng hindi kanya. Pero ba't ganun? Iba yung pagkakilala nun sa dalawang tapat na master. Alam niyo po itong katotohanan. Pagka wala kayo sa kaugnayan sa Panginoon, para bang wala kayo sa hulog. Pasensya na po. Wala kayo sa hulog. Hindi nyo alam ang nangyayari. Hindi nyo rin alam kung ano yung tamang gawin. Ano po? Yun po yung problema. Sinasabi ron, unproductive, no fruit, dishonoring the master. So kung titingnan natin dito, naglilingkod pero walang banal na spiritong dumadaloy sa kanya. Ito po, naglilingkod siya pero may pangamba siya at may problema sa pag-surrender ng kanyang buhay sa kanyang Panginoon. Anong sabi? He will be cast in the place where there will be weeping and gnashing of teeth. Pareho. Ano po? Pero mabait yung master nito, hindi siya pinagputol-putol. Nung binabasa ko yung cut in pieces, nangatog ako eh. Panginoon, baka ako'y pastor na pagpuputol-putulin mo. Pwede kasi kahit sino sa atin magkamali. Kaya nga kailangan natin bawat isa magpaalalahanan sa bawat isa.
know master or know the master, who he is, what he wants, to be able to obey. Hindi mo alam kung hindi ka magbabasa ng salita, kung hindi ka makikipag-usap sa iyong discipler at iyong disciple para magpaalala that we are to obey. We can pray for the people to be converted. They can be revived by the Spirit of God as we share the word, but will they be transformed? Ang hangad ng Diyos, transformation. Ang hangad ng Diyos, pagbabagong puso, pagbabagong uri. Para bang yung kambing, ang sabi niya, ano ba? Pagkatapos ng pagkakilala sa Diyos, ang sabi na niya, ba. Transformation. Transformation. Dapat mag-bear fruit. Anong fruit? Repentance, yung tunay na pagsisisi. Holy Spirit, bear the Holy Spirit. Ano po? Bear the gospel and the ministry of God. Kung titingnan natin ito, lahat ng ito, hindi sin of commission. Lahat ito, mga dapat ginagawa na hindi ginagawa. Mga ibinilin ng maigi ng master, pero hindi nila ginampanan yung ibinilin. Anong huling bilin? Matthew 28. Go and make disciples. Hindi go and convert people. Hindi go and provide for people. It's go and make disciples. Teaching them to obey. Hindi lang magdisipulo tayo. Dapat bawat isa pinipilit. Tinuturo, tinutuwid upang sumunod sa salita ng Diyos. Lahat ito, sin of omission. At kung titingnan natin, tatlong magkakasunod. Pwede kang pumasa rito. Faithful steward ako eh. Nagpapahayag ako ng salita ng Diyos, nagpapakain ako. Nagtuturo ako for them to obey. But you are not doing filled with the Spirit of God. You will fail. Mapapagod ka. Kasi walang Espiritu ng Diyos. Kailangan mo yun. Pumasa ka rito, bumagsak ka rito. Pastor ang galing kong magpahayag ng gospel Ang dami kong kabisadong Bible verses. Alam ko pa yung deeper meaning niyan. Pero are you filled with the Spirit of God? And you can only have that if you constantly communicate and intimately relate with Him. Ay, opo, meron akong langis. I can speak in tongues, I can prophesy, sige. Pero are you productive? Bista ito, mga kapatid. Lahat ng yan-yanigin, mayayanig. Bibistayin ang bawat isa. Our God is a God of love, but He is also a God of justice. Lumusot ka dun sa una. Napo, susunod mayroon na namang mas maliit na bistay, mas maliit na butas. Pagkatapos nun, may mas maliit pang butas. Nangangaral ka, puno ka ng Espiritu. Ilan na yung disciple nyo? Tunay na disciple na sumusunod. Meron na po akong isa. Hanggang mamatay, isa po. Ano bang modelo ni Jesus? Anong pinakita niya? 12. 12. At si Pablo, ilan po yung naging disciple ni Apostol Pablo? 24. Sabi kasi ng Panginoon, truly, truly, you will do greater things than I did because I will go to the Father. Times 2 dun sa ginawa ni Jesus. Kasi nag-rely siya sa Espiritu ng Diyos. Hindi sa kanyang kakayanan. Pagka nag-rely kayo sa inyong kakayanan, hindi kayo makakatok sa mga pintuan. Matatakot kayo, mapapahiya kayo. At pagkatapos nun, ang init-init, ayaw magbukas. Sa inyong pananaw,
bahay na ito, biro mo, mas malaki yung bahay ko rito, mas marami kong ipon, pero ayaw magbukas ng pinto. Binahumble ka. Wala roon sa property. Doon sa puso ang halaga ng lahat ng bagay. Kaya ikaw ay mahirap, hindi ka mangangatog na kumatok sa maiyaman kasi ang idadali mo sa kanila pag-ibig ng Diyos. It's a sifting process. At anong sabi? Judgment starts at the house of the Lord. Wala nang judgment. Believer na kami. Hindi po. Unang huhusgahan yung nagsasabing siya ay mananampalataya. Kasi yung bang pamantayan ni Kristo sa mananampalataya, yung ba yung ginagawa niya? Yun. Wala pong pakailam ang Diyos dun sa mga unbelievers. Dahil wala siyang magagawa doon eh. Ayaw nilang tumanggap sa kanyang kalooban eh. Judgment starts at the house of the Lord. Ulitin ko, this is the house of the Lord. This is kingdom of heaven. Ito yung sinasabing paghahari ng Diyos dito sa lupa. Hindi po ito unbelievers, kundi believers. Ulitin natin yung kwento. Sa Tagalog ito, sabi ng isang personal na kasalanan ay maaring isa sa komisyon o paggawa ng isang bagay na pinagbabawal. Lahat naman ng batas sa Ten Commandments gagawa ko eh. O kasalanan ng pagkukulang o pagkabigong gawin kung ano ang kinakailangan. Maaring ito'y ipahayag ang sarili sa alinman sa isang act o gawa o behavior or attitude. Ang sin na nangyari, hindi yung mga nakikita nating grievous sins. Yan yung mga respectable sins. At yan yung mga sins of omission. Yung hindi mo ginagawa na dapat mong ginagawa kung ikaw ay tunay na anak ng Diyos. So, una, kwento natin muna. So, sabi natin, ang sabi doon, si Jesus ito, He's the Son of Man. Verse 31, ito na. Pagdating sa second coming, ito na. Ano yung sign? Binanggit niya yung sign, merong abominable, tawag dito, yung kasuklam na kalagiman, yung pong sinasabing didilim ang araw, hindi magniningning ang mga butuin at lahat ng bagay. Pagkatapos, dadating na siya. Ito na yung second coming. And when the Son of Man comes in His glory and all the angels with Him, then He will sit on His glorious throne as a king. Kasi makikita natin, susunod na mga verses patungkol sa hari. Sa Tagalog, kapag dumating ang anak ng tao na nasa kanyang kaluwalhatian, nakasama niya ang lahat ng mga anghel, siya'y uupo sa trono ng kanyang kaluwalhatian. This particular parable or simile, the sheep and the goats, is about nothing pertaining to who should be in hell or in heaven. Nung una kasi pinurso ko yung pag-aaral na yun. Ano ba yung mga qualities ng sheep? Ano ba yung mga qualities ng goats? Later makikita natin, minsan mas mahalaga pa nga ang goat nung panahon na yon kaysa sa sheep. Pag-usapan natin maya-maya. It's all about Jesus. It's all about Jesus. He is the exalted Son of Man who takes the concerns of the people of God into the presence of God. He is the mediator between God and man. And now sits on God's throne as rightful king. He is the true shepherd. And in Him exercises His reign and His just judgment. So yun po yung una. May Son of Man. Tapos pag-uusapan natin mamaya, binabanggit kasi yung mga ginawa at hindi ginawa. At ang sabi ng King o si Jesus, whatever you did to the least of my brothers, you did it unto me. So, sino yung least of these brothers? Sabi ng mga iba, ito yung mga Hudyo. Sabi ng marami, ito yung mga Hudyo
at mga Kristiyano sa panahon ng tribulation. Sinasabi naman ng iba, ito dapat ang ginagawa natin ngayon. Basta tandaan natin, ang tanong kay Jesus, hindi, paano kami mamumuhay? Hindi po yun ang tinanong. Paano kayo maghahanda? O paano kami maghahanda sa iyong pagdating? Yun po yung pinapaalala ni Jesus. So this is talking about the second coming. Kasi kung yung pagiging mapamigay o mapagbigay, ang Katolikong nasa Pilipinas, punong-puno na nun. Yung mga Kristiyanong nasa simbahan din na ganito, punong-puno na nun. Pero yung puso ba nila tunay na umiibig? Yan yung challenge. Ano po, ngayon lang nauuso yung community pantry sa ibang bansa, lalo tigit sa Amerika. At ang nangyayari, pagkatapos na kumukuha yung iba ng tigilan, gano'n. Tapos biglang may namomonitor sa CCTV, kinukuha ba yung bayong? Ano po, talagang may mga taong gano'n ang ugali. Ano pong tawag doon? Ano po? Sakim, buhaya. Ano ang tawag doon sa mga taong hindi nagpapahayag ng salita ng Diyos, hindi nagde-disciple para sila'y sumunod? Sakim din siya. Sakim din. Ano po? Hindi si Kim Chu yun. Ano Sakim? Ano po? They are Christians at the time of tribulation. So, tandaan natin, yung pong pinag-uusapan dito, hindi yung pangkaraniwang panahon kasi ang daming magsasabi, biro mo, babasa nila ito, ay, ito pala ang sikreto para makarating ako sa langit. Mapili ako bilang baa o tupa. Magkakamali tayo pagka ganon. Ano po? So, ano na yung tupa? As the shepherd separates. So, critical yung katulad ng isang pastol na naghihiwalay. Ano po? Pagkatapos po nung binanggit na yung sheep nasa kanan, yung goat nasa kaliwa, hindi na binanggit sa mga succeeding verses, yung pong, simula sa verse 24, yung goat at saka sheep. Hindi na. Hindi na. Kasi hilalin tulad lang. Huwag niyo sabihin, sinong nasa kanan ko ngayon? Yung nasa kanan ko, sheep. Yung nasa kaliwa ko, tingnan niyo ngayon nasa kaliwa niyo, mukha bang kambing? Hindi po yun ang ibig sabihin noon. Hindi po yun ang ibig sabihin. Kasi end of the day, in Palestine, in Jerusalem, in the whole of Israel, and even in those places where there are sheep and cattle and goats, pagka sila'y nagpapastol, end of the day, hinihiwalay nila yung puti sa decolor. Ayan, mga naglalaba. Pinaghihiwalay nila yon. Hindi necessarily sa right at sa left. But ang issue, hihiwalayin ng ating Panginoon sa kanyang pagdating. There will be separation. There will be segregation. Ano po? So yung pong dito, yung mga tupa sa kanan, yung kambing dito sa kabala. Anong dahilan ba hinihiwalay? Ang dahilan para kinabukasan. Kinabukasan, pwedeng i-shear yung kambing, gagamitin yung kanyang skin, paggawa ng tent. Mahal ang mga tent, katulad ng ginagawa ni Apostol Pablo, mamahalin yon. Maitim na tent, yun po yung goat, hindi naman skin, kundi fur, o kaya ay hair, goat hair. Ang katunayan din, hinihiwalay yung goat at saka sheep kasi gagatasan yung goat, mahal yung gatas ng goat. Wala halos gatas ang kambing, ang tupa. Mamahalin yun. Mas mahal pa nga minsan ang halaga ng isang kambing, lalo tigit yung kambing na naturuan. Mayroon yung kambing eh. Hindi lang siya manunuwag, mahilig manuwag ang kambing. Ano po, yung mga disciple na nanunuwag, huwag niyo po tawagin kambing. Tawagin niyo lang na minsan may samaang ugali. Minsan lang naman yun. Ano po? O kaya yung mga mentor o disciple na nanunuwag, miat-miat sinusuwag yung mga dinidisipulo niya. Huwag naman ganon. So, kung titingnan natin, hinihiwalay kasi gagatasan yung kambing. O kaya,
babawasan yung wool ng sheep. Ano bang dahilan? Dahil kinabukasan, ipapastol. Anong dapat palabasin at bigyan ng prioridad sa pagkain sa pagpapastol? Sino? Yung sheep ba o yung goat? Ano po? Sheep o goat? Hindi sheep. Goat. Anong ba ang dahilan? Kasi yung goat, nakakakain, tumatayo. Parang tumatay parang aso. Kinakain niya yung mga bagay. At saka siya, pagka kumain sa damo, hindi niya sinasagad. Makakakain pa yung yung tupa. Eh di mabait nga yung goat. O hindi. Kaya hindi, ganun. Although sa Biblia, meron po talagang sinabi na actually, pagka pinakilala si Satanas, goat ang kanyang manifestation. Binanggit dito yung mga masamang ugali din ng goat. Pero dito sa bandang ito, hindi po yun ang ibig sabihin. Bini-emphasize ko lang po yun na hindi ganun ang ibig sabihin. So, pagkatapos na maunang isuga yung mga kambing, susunod na ngayon na isusuga yung tupa. Pero, binanggit ko kanina, may mga kambing na natuturuan upang maging katulad ng goat herd o yung pastol ng tupa. Marami sa mga pagkakataon, natuto sila na sila yung kasama ng pastol, sila yung nangunguna sa mga tupa. So, ulitin ko, hindi po ito paghihiwalay at sasabihin natin siya'y tupa o siya'y kambing. Ano po? Kasi si Jesus mismo nag-symbolize na kambing. Sa templo, kukuha ng 2 kambing, parehong-pareho ang kulay, parehong-pareho ang style, parehong-parehong edad. Yung isang kambing, tatalian ng pula dito sa liig. Kasi may raffle na gagawin, yung priest. So, may raffle siyang gagawin. Kung matiyempohan nung isang kambing, whoop, bingo. O, kaya, nanalo sa loto, parang gano'n, Huwag kayong nagloloto, po, masama yun. Kasi naghahangad kayo ng hindi para sa inyo. Pera ng ibang tao yon, po. So, mag-ipon na lang kayo kaysa kayo magloto o kaya magbingo. Sa bagay sa bingo siguro, basta wala namang pustahan, okay lang. Po. Pero tinataas po natin ang kamalayan kasi pagka nasanay tayo sa maliliit na bagay, lumalaki yung ating kasalanan. So, binabanggit ko ito hindi dahil sa anumang bagay, po. Pero, ang katunayan, yung pong mga naturuan, sila nga po yung tunay na nakakapag-lead. At may mga pagkakataon, 2 kambing, isa lalagyan ng puting tali, dadalin sa nahain. Gigilitan dun sa puting tali. Yung representation na yan po yung sin offering nila. Isang goat. Ganon si Jesus. Ano pa yung isa? Scapegoat. Yung isa, tatalian sa sungay na pula. At pagkatapos nun, hahawakan ng ulo niya, ilala at ihaharap sa mga tao, at dung sa ulong yon, sa kambing na yon, ibubuhos ang lahat ng kasalanan ng bayan. At pagkatapos noon, dadalin yung kambing na yon doon sa ilang upang pakawalan. Hindi siya mamamatay, pero puno siya ng kasalanan. Hindi ba ganon din ang nangyari sa Panginoon? Nabuhay na muli, pero nung nakapako sa krus, tinanggap niya lahat ng kasalanan. So, binabanggit ko lang ito dahil magpaaral tayo ngayon, the sheep and the goats. 3 bagay. Mahal ng Diyos, kahit yung sheep, kahit yung goat. Mahal ng Diyos. Ganun ang pag-ibig ng Diyos. Kahit na anong lalim ng kasalanan mo, mahal ka ng Diyos. Ang gusto lang niya, humingi ka ng tawad at magbagong buhay ka. God knows them well.
Meron kayong mga tinatagong mga ugaling parang katulad ng goat o kaya masamang mga ugali. Alam ng Diyos yun. Wala kayong naitatago. Nakalimutan nyo na nga eh. Yun yung issue natin mamaya eh. Ano mang kasalanang hindi nyo naalala at hindi pa nako-confess, lalo tigit alam nyo nung nangyaring mali yon. Pero dahil hindi nyo hinihingi ng tawad, nakalimutan nyo na, then that's a thing that you would request God to really show unto you for you to ask for forgiveness. Kasi kung titingnan natin, yung unfaithful steward, yung 5 unwise virgins, yung isang servant na yung isa na lang binigay sa kanya, hindi pa niya pinagyaman. Lahat sila sin of omission, pero hindi lang yon. Ang katunayan, may mga bagay na akala natin maliit na bagay, pero pagsalansang sa Panginoon, hindi pagsunod sa Kanya, at makakalimutan natin, kailangan nating hilingin nga na mapaalala sa atin. Kasi alam ng Diyos yun. Hindi po kayo pwedeng manalangin imaga o kaya sa gabi, patawarin mo po ako sa lahat ng aking kasalanan. Ba't hindi mo alam yung kasalanan mo? Kayo nga tuloy, hindi mo nga alam na may kasalanan ka eh. Nagkukunwari ka lang na alam mo eh. Pero ang dami mong kasalanan. Pero hindi mo inisa-isa dahil hindi mo nga alam na kasalanan. Pero pagsalansang pala sa harapan ng Diyos. Tandaan natin, kasalanan yung omission. Hindi lang commission. Yung mga hindi mo ginagawang dapat mong ginagawa, kasalanan, alam ng Diyos yun. Pero darating ang panahon, ihiwalay niya ang bawat isa sa bawat isa. God loves them both. So simple, John 3:16. Mahal ng Diyos ang lahat. Kahit kambing. Kahit ugaling kambing. Kahit na makikita natin, kahit na yung mga bagay na sa atin hindi natin mamahalin, dahil di naman nga tayo punong-puno ng agape love pa, pero yun yung gusto ng Diyos na mangyari sa atin. For God so loved the world, yung totality of the fallen human beings, all of them, that He gave His only Son. Yung pagmamahal na yon, nagbunsod sa Kanyang ibigay yung Kanyang bugtong na anak. This love is such a kind, such an intensity, such a magnitude, that it moved God to give His Son to die for the world. Are you giving up everything for God? Because of your love for God. Because of what He did for you on the cross. Hindi mo maparaya ang mga bagay. Gusto mong sa'yo lahat kasi hindi mo naunawaan yung pag-ibig ng Diyos sa iyong buhay. So, that whoever believes, yung believe in Him should not perish but have eternal life. Do you believe in God? Head knowledge. Do you believe in God? Attached to Him. Do you believe in God? You know and believe that you could grow in the image and likeness of God. Sino nagsasabing hindi kayo pa pwedeng maging banal katulad ni Kristo? Aba, salamat, wala pong nagtaas ng kamay. Kasi ang katunayan, nung nakakilala kayo kay Kristo, binigyan kayo ng kabanalan ng ating Panginoon. Huwag niyo sasabihin, hindi ako pa pwedeng mamuhay ng may kamanalan. Hindi ko pwedeng gawin niyang kumakatok sa mga pintuan at pagpapayag na salita ng Diyos. Hindi ko pa pwedeng humingi ng tawad dun sa mga taong abusado at saka masama ang ugali. Hindi ko pwedeng gawin ang mga bagay na ito. Kung ikaw ay nanampalataya, kaya mo lahat yan. Dahil yun yung binigay sa iyo ng Panginoon. Hindi ko kayang sumunod. Gusto ko yung gusto ko. Hindi po, kaya mong sumunod dahil ikaw ay binigyan ng Espiritu ng Diyos. So, hindi magpe-perish. Ano pa? Colossians 1:20 sa Tagalog, ang sabi rito, at sa pamamagitan niya ay pagkasunduin ng Diyos sa kanyang sarili ang lahat ng bagay, sa lupa man o sa langit. Pinagkasundo ang lahat ng bagay. Yung mga makakasalanan, binigyan ng pagkakataong ma-reconcile sa Panginoon. Binigyan ng pagkakataon.
Romans 11:32 sa Tagalog, ano po yung sabi? Sapagkat kinulong ng Diyos ang lahat ng pagsuway, pinigilan ng lahat ng pagsuway upang siya'y mahabag sa lahat, which notes that God has imprisoned everything in all disobedience that He may be merciful to all. Merciful sa lahat. Goat o kaya sheep. Elect o hindi elect. Romans 11:12 o 32. Iyan pa po. For as in Adam all die, and in Christ shall all be made alive. 1 Corinthians 15:22. Naalala ko, ang Panginoong Hesukristo, ang dahilan bakit nabuhay ang lahat ng tao sa mundo. They were created for Him, through Him. They were created in the image and likeness of God. So lahat ng tao rito, mahal ng Diyos. Kasi nanggaling sa Diyos sila eh. Nanggaling sila sa Diyos. Eh yung ama nga at ina, talaga mamahalin mo yung anak mo. Ibang uri lang yung mga ina at saka ama na hindi tunay na minamahal kahit yung galing sa kanilang dugo. Iba yung pag-ibig ng Diyos Ama at Diyos Anak. Sabi rito sa Luke 6:35, but love your enemies. Okay? Do good, lend, expecting natin. Ang Diyos daw, He is kind to the ungrateful and the evil. Doon sa mga walang utang na loob, mahal na mahal kayo ng Diyos. Eh, pastor, yung mga walang utang na loob sa iyo, ay dapat mahal ko rin. Kaya lang dapat disiplinahin kung mahal ko. Dapat merong pamamaraan for the... Ang importante, restoration. Discipline with restoration. So ano naman po? So, mahal ng Diyos ang goat at ang sheep. God knows them well. Ito na po yung 35 to 39. Ito na po yung nagpakain. So sabi, for I was hungry and you gave me food. I was thirsty and you gave me drink. I was a stranger and you welcomed me. I was naked, you clothed me. I was sick and you visited me. I was in prison, you came to me. Then the righteous will answer him saying, Lord, when did we see you hungry and feed you, or thirsty or give you drink? And when did we see you a stranger and welcome you, or naked and clothe you? And sabi dito, sumunod, and when did we see you sick and in prison and visit you? Alam niyo po, dahil lahat ng tao, image of God, dapat ang pananaw natin sa kanila. Kahit hindi pa ganun ang ugali nila. Image of God sila, kaya mahal mo sila eh. Kinreate sila in the image of God. So lahat ng taong ito represents actually Jesus. Alam niyo po, hindi kayo makapaglilingkod as a discipler kung hindi niyo titingnan lahat ng disciples niyo as the image of Jesus Christ. Ganun kasi ang mata ni Jesus eh. Ang mata ni Jesus, He see everyone in the image and likeness of God. Yun eh, kaya mahal niya eh. Tayo dapat ganun din ang pananaw natin at pagtingin natin sa tao. Hindi yung dahil ayaw niyo ugali, iiwan niyo. Nang hindi kayo nag-uusap, pwede pong mag-usap muna, pag-usapan, para matutong mag-obey bawat isa. At marahil nga minsan yung dahilan ng paghiwalay, pagka pinag-usapan, ay ganun ba, hindi po pala ganun kalinaw ang nangyari. So sinasabi, God knows them well. Itong mga least, mga taong api, naroon ang Panginoon. Kaya po ang laki ng galit ng Diyos sa mga magnanakaw, sa mga korap, na ang dahilan kaya naghihirap ang bansang Pilipinas. Eh pero ba't wala po kaming nakikita? Nagliliwaliw pa nga sila sa lahat ng bagay eh. Eh hindi, binoto nyo sila eh. Hindi kayo nagmasid at nagmanman at inuwawa ang katotohanan.
Isa yung kasalanan na dapat ihingi niya ng tawad sa Diyos. Kung hindi kayo tunay na nag-isip, nanalangin, at nag-aral kung sino ang dapat iboto. Bahagi yan ng kasalanang kalimitang dahilan paghihiwalay dahil hindi nyo na-confess at hindi kayo nag-repent sa mga kasalanan iyon. Kasi binigyan tayo ng karunungan, binigyan tayo ng mga sources. So, God knows them well. So, tingnan natin. Not one deed performed by a genuine believer has ever escaped the eye of the watching Lord. Natandaan yung widow, mites, yung napakaliit na halaga na pera? Aba, pinagmamasdan ng Panginoon. Ganon ang Diyos. Hindi yung laki o liit ng iyong binibigay, yung puso at tapat mong paglilingkod. Pero may mga sinabi naman na rin pamamaraan ng pagbibigay. Kasi yung widow, 100%, yun yung kaniyang natitira, binigay niya sa Panginoon. Ano po? God knows their genuine faith has been producing its inevitable fruit of good works. Pagka merong kang tunay na pananampalataya, mangyayari yung good works. With righteous faith comes righteous works. Pero may mga taong may righteous works, relihiyoso, ginagawa ang lahat ng mga bagay, nagde-disciple, nagpe-pray, nagpapas, nagkakatok nga, pero walang tunay na relasyon sa Panginoon. Una dapat yung relasyon sa Panginoon. Kasi hindi po kayo magbubunga. Magbubunga kayo, bukas mawala ang bunga. Kasi hindi tunay yung relasyon nyo sa Panginoon. Unthinkingly, sa Ingles, ano po yung sabi doon? Hindi iniisip, hindi sinasadya, na isinilang ng pag-ibig kay Jesucristo. Sila ay tumutugon sa mga pakiusap at pangangailangan ng mga nakapaligid sa kanila. Alam niya muling nabuo ang kanilang mga puso. So, responding, yung born out of love ang lahat ng ginagawa. Ramdam nila yung mga bagay. Pagka titingnan na, He knows their hearts have been regenerated. Alam niyo po yung pagka pinanggit itong mga bagay na ito, basic needs. Yun lang ba ang need ng tao? Basic needs? Shelter, food, clothing? Pinapahayag lang ng Diyos dito. Minsan, iniisip nating dapat nating gawin, pero hindi natin nagagawa yung mga napakahalagang bagay. Kasi hindi lang basic needs ang kailangan ng tao. Hindi lang physical food, spiritual food. Dito natin makikita, yung pumasa ka ba dun sa maliliit na bagay? Kasi kung hindi ka pumasa sa maliliit na bagay, basic na dapat ginagawa ng isang Kristiyano, meron kang hindi pa nagagawa kung hindi ka pa pumapasa sa unang bahagi. At isang bagay dyan, yung pong mamaya, babanggitin uli natin, babanggitin ko na ngayon, yung greatest commandment, to love God and to love our neighbors. Or the greatest, the greatest commandment and the great commission that is to share the word of God and disciple everyone. So makikita natin, kilala tayo ng Panginoon. Ano man yung mabuti nating ginagawa. At alam din niya ano yung masama nating ginagawa. Yung maliliit na bagay, pangkaraniwan nating ginagawa na hindi natin hinihingi ng tawad. Hindi natin kino-confess yung mga kasalanang ito para mahingi ng tawad, hindi lang sa Diyos, kundi sa tao. I was hungry and you gave me no food. I was thirsty and you gave me no drink. You did not welcome me. Stranger, you did not visit me. When did we see you hungry, thirsty, or stranger, or naked in prison and did not minister to you? Ito po yung pinapahayag. Kilala ng Diyos yung mga taong hindi gumaganap yung gumaganap ng matuwid, ng buong puso, genuine believer, at kilala ng Diyos yung fake. Akala mo gumagawa ng matuwid, pero hindi. Posibleng, alam niyo po, posibleng ginagawa ito, pero wala sa puso. Kaya walang epekto sa Diyos.
Kasi iniisip nyo, pinakain ko naman eh. Nagmamaktol ka lang pinakain mo. Binigyan ko naman eh. Pero pinagmumura ko. At sinisino-sino ko kung sino siya. It will never have an effect on your relationship with God. Maraming nagbibigay. Kasi kung titignan lang natin ang Rotary Club, kung saan ako member sa Rotary Club of Las Bañas, ang dami namin pinagbibigyan. Tingnan natin ang Jesus, tingnan natin ang Lions, nagbibigay sila. Pero ano ba yung nasa puso nila? Nandun ba si Kristo? Anong motibasyon nila? Matanyag, makilala? O magmahal sa mga taong kapos? So, yung sinasabing, hindi ako nagbigay, hindi ako nagpainom, hindi ako nagpakain, actually, baka nga itong goat na ito, hindi niya sinabi, pero most likely, naalala niya, ang dami ko nga pinamigay, pero binaoy ko sila eh. Ang dami ko nga pinamigay, pero siningil ko sila at sinita ko sila nung hindi na kami magkaigi. Hindi ka nagpatuloy, nagpakain sa Panginoon. Yung pong mga tao po kung kung ang darating sa kanilang tahanan ay si Kristo, kahit walang-wala sila, papakainin nila ito. Kung i-declare nito, talagang kakala mo talagang si Kristo. Ano po, naalala ko si Skyler, yung pong kasama ng mga misyonero. Talagang pagka tinignan mo, parang si Jesus dun sa kanya sa pelikula. Ano po. Pero pagka po ganon, tutulong tayo, gagabay tayo, gaganap tayo ng buong puso. Pero hindi po yun eh. He knows that even the worldly person will flatter or trip over themselves. Talagang gagawin lahat para magpakita ng special attention sa mga taong inaasahan nilang makakaganap ng bagay para sa kanila. Yung meron silang matatanggap. Ano po? They will not serve the lowly and the needy because they could not return them the favor. Kaya bakit sila nagbibigay? Bakit sila tumutulong? Kahit hindi sila makakapagbigay ng favor. Sa Rotary Club kasi, may mga awards. Maganda naman po yung pamamaraan patungkol sa maraming nagagawang community work. At sa lahat ng mga NGOs. Maganda yung initiative at intention. Pero importante po, ulitin ko, puso. He knew their hearts were not regenerated. So kahit na nagagawa sila o gumaganap sila ng mga bagay, may problema yung kanilang pagganap. Mula rito sa Knowing Well, pag-usapan natin yung first truth. Dalawang truth yung ibig kong ipahayag. Summation dun sa nilagay sa kanan at nilagay sa kaliwa. Yung nagpakain sa Panginoon, nakita nila sa mga tao si Jesus, yung mga taong hindi nakita sa mga nangangailangan si Jesus, sa basic needs at sa iba pang needs nila. Obedience usually entails suffering. Yung pagsunod po, mayroong cause. May cause of discipleship. As we deny the self, die to self, and discipline the self, we suffer. Magsasuffer tayo. Magkasusunod tayo. Obedience entail risk. Ito na. Nasa tribulation. Dumating na yung, gawa na yung templo, meron nang naghain sa templo, mabuti ang kanyang hangarin nung una, pagkatapos eventually, de-declare niya siya yung Diyos at kayo'y sumamba sa akin. Magsisimula na yung persecution. Kakalat ang mga mananampalataya. Tatakbo sila kasi ayaw nilang magpatatak. Bibitiwan nila lahat ng gadget. Kasi pagka may gadget sila, matetrace sila eh. So, bibitiwan nila lahat. Posibleng pupunta sila sa mga bundok o sa mga lugar na hindi ma-monitor at walang signal. Yun po yun. They will be persecuted. They will go hungry. They will be thirsty. They will be naked. They will be sick. They will be put in prison during the great tribulation. Sinong tutulong sa kanila? Ang sabi ni Jesus, may mga tutulong sa kanila. Ang sabi ni Jesus, doon nga kakalat yung salita ng Diyos at aabot sa lahat ng lugar.
even amidst tribulation. Kasi may mga disciples katulad ng bawat isa sa atin na tapat sa Diyos. Tutulong magpapahayag, tutulong tumugon sa pangangailangan ng mga pine-persecute at those times. Yun po yun. This is a prophecy on the things that will happen on the last days. Talaga pong may mga magugutom, may mga mapuput in prison, pero mayroong magtatalaga ng buhay kahit ano mangyari, magpapahayag ng salita ng Diyos, kahit anong mangyari, tutulong sa mga inaaping Kristiyano. Ulitin ko, mga mananampalataya na kailangan ng tulong upang makapagpatuloy sa kanilang gampanin ng pagpapahayag ng salita. Obedience can be humbling. It is perhaps only rich Christians could misread this teaching by naturally reading themselves in the role of the powerful helper. Ito po yung problema sa mga mayayaman. Ang isip nila, kaya nalang bilhin ang lahat. Hindi sila nangangailangan. Ito po yung dapat na maunawaan nila, nangangailangan sila. Nangangailangan sila. So, ito po yung sinasabi, yung mga genuine disciples, they will obey. Yung genuine disciples na mananampalatayang may kakayanan, alam niyang nangangailangan sila. Hindi yung salapi nila ang magpapatagumpay sa kanila. Second truth, immature disciples will be put to light, mahahayag, in the end. Ngayon at in the end, yung immature disciples. Yung immature disciples, they remain a child and did not grow as a young man or a father. 1 John chapter 2, verses 12 to 14. Nakakilala. Nakakilala. Ang sabi doon, because your sins are forgiven for His name's sake. Yun yung child. Pero hindi siya umangat doon sa pagiging young man. Na ano yung young man? Ano yung sabi doon? Because you are strong and the Word of God abides in you. Nananatili ang salita ng Diyos. Nanatili kang sanggol at hindi lumaki. Ang tagal mo na sa mananampalataya. 20 years ka na. Sanggol ka pa. Ayaw mo kasing lumago, ayaw mong mag-deny ng self, ayaw mong matay sa sarili, ayaw mong i-disiplina yung sarili mo. Hindi ka lalago. At kasama ka ron sa malalagay sa kaliwa. Because you remain a child even when all the opportunities for you to grow. You have your intellect, you have your Bible, you have everything available, but you decided not to be faithful and totally surrender your life to Him, then, doon ka sa mailalagay sa hindi para roon sa Panginoon. You appear faithful but not fruitful. Ito yung mga taong, lahat ng pagkakataon nandyan. Pero hindi fruitful. Tumawag ka ng meeting, andyan. Huwag naman yung sasabihin nyo, hindi na ako pupunta sa meeting. Pero pagka binigyan ng tungkulin, para magpahayag ng salita ng Diyos, hindi na magpapakita. O kaya sasama sa una, pero pagka sa pangalawa, pangatlo, ayaw na sumama. Aminin. Ano po yun? Faithful sa una. Itong problema Pinag-usapan namin ni Pastor Moni. Paano yung mga taong nandyan parati, nagbibigay pa nga ng pagkain, dumadalo nga sa mga gampanin. Pero pag hahamunin mo ng sumunod at maging tapat sa Diyos patungkol sa mga bagay na nakita mong mali nilang ginagawa, ayaw nilang sumunod. Faithful, pero hindi fruitful. Walang binubunga. Walang binubunga. Walang fruit of repentance, pagsisisi. Yun yung unfaithful stewards. Wala silang fruit of repentance. Yun yung 5 unwise virgin. Yun yung isang servant na binigyan ng isang talent, napakalaking halaga, pero nung sinita na walang repentance, may panginginig sa takot, may kalungkutan, pero walang pagsisisi sa kasalanan. Walang fruit of the Holy Spirit. Ano po yung love, peace, joy, and everything. Siyam na fruit yun. Love, tapos may resulta ng mga fruit.
fruit of the ministry, hindi nagpapahayag ng salita ng Diyos. Hindi gumaganap ng mga bagay patungkol sa pagtutuwid sa sarili at pagganap ayon sa kalooban ng Diyos. Look righteous due to performance, but not righteous by faith. Kita mo, banal. Ang dami niyang nagagawa, pero walang tunay na pananampalataya sa Diyos. Walang genuine na lordship o pagpapasakop sa Diyos ng kanyang buhay. Sumunod, immature disciples pa rin will be put to light. Sila yung easy to be deceived. Akala nila goats sila. Hindi pala. Sheep. Nagulat ako. Akala nila. Mabuti pa yung akala mo goat ka eh. Hahanapin mo, Panginoon, ano yung mga ugaling hindi karapat-dapat. Dapat ganun tayo parate. We test if we are in faith. 2 Corinthians 13:5. Examine yourselves. See whether you are in faith. Panginoon, wag mong tingnan ka bilang sheep. Tingnan mo agad. Humble yourselves. Ano yung mga ugali ko na hindi karapat-dapat sa iyong harapan? Huwag mong i-assume na, ako na yung sheep, kaya wala na akong problema. Ako yung sheep na may konting problema. Hindi, goat ka pag may konting kang problema na sheep. Goat ka. Tanggapin mo, goat tayo. At kung goat tayo, maganda, sabi natin, si Jesus scapegoat at saka sin offering. Pero pwede naman, basta i-offer tayo sa harapan ng Diyos, basta walang problema yon. Pero yung ihiwalay tayo dahil sa ugali natin may problema. Examine yourself to see whether you are in faith, kung tayo tunay na nasa pananampalataya. Test yourselves, or do you not realize this about yourselves, that Jesus Christ is in you? Ito yung sinasabi ko, panindigan nyo na si Jesus ay nasa inyo. Kung hindi nyo pa ginagawa yung mga bagay patungkol sa pagiging hawig ni Kristo, gawin nyo na. Panindigan nyo na. Madaya ang kaaway, madaya ang flesh. Sasabihin niya, may problema kayo. Pero panindigan nyo. Stand firm doon sa hangarin ng Diyos sa inyo. Dahil a goat can think he is a sheep, or a believer can think himself as saved, but not. Dahil hindi talaga sunay na nagsuko ng kanilang buhay. At ang panghuli, God separates them from in the end. Ayun na po yan. Hihiwalayin. Ulitin ko, hindi dahil sa goat or sheep siya, as a shepherd separates. Yun po yun. Hindi po ito yung great white throne judgment. Mangyayari yan after the millennial reign. Hindi ito bima judgment na bigay ng reward sa mga mananampalataya na magaganap dun sa pagdating ng Panginoon o yung pagsalubong nila doon sa alapaap at doon bibigay yung kanilang mga crowns. Ano po? He will place the sheep on his right and the goats on the left. Sabi doon, as a shepherd separates the sheep from the goats, then the king will say to those in the right, come, you who are blessed by the Father, inherit the kingdom prepared for you from the foundation of the world. Alam niyo po, hindi ko nabigyang, tingnan natin to. Yan po yung, una po ay yung mga pupunta sa kaharian ng Diyos. Yan po yung ito yung mamumuhay sa millennial reign. Ito yung pagkakataon na pwede pong ibinuhos yung wrath of God, at sabi ko po, yung sa aking personal opinion, kasama yung mga mananampalatayang magbubuhos ng wrath of God. Doon sa mga taong hindi nyo sinabihan ng salita ng Diyos. Doon sa taong hindi nyo pinors sa tulong ng Espiritong sumunod, kayo yung magbubuhos ng wrath of God sa kanila. Pero sasabihin niya, ba't hindi mo ako pinilit? Ba't hindi mo ako sinabihan? Pero pagka hindi pinilit at hindi sinabihan, baka nga napunta na rin siya o hindi nagsabi, napunta na rin siya doon sa left. Hindi na siya kasama din sa pupunta sa kaharian ng Diyos. Yung tunay na pupunta sa kaharian ng Diyos, nagtuturong sumunod ang bawat isang kanyang nasasakupan sa Panginoon. And they will say on his left, depart from me,
ikaw na sinumpa in the eternal fire prepared for the devil and his angels. Ito yung katotohanan. Ang impyerno hindi para sa tao. Hindi binalak ng Diyos na dalhin ang tao sa impyerno. The will of God is to bring all man in His kingdom. But it's the will of man to go to hell. It is His will. And if it is His will that will be prevailing, then He will go to hell. Kung, ang sabi po dito, and they will go away in eternal punishment, but the righteous into eternal life. Tandaan natin, lahat gagawin ng Diyos para hindi tayo pumunta sa impyerno. Kasi hindi yun nilikha ng Diyos para sa inyo, para sa akin. Nilikha ng Diyos ang impyerno para kay Satanas at yung kanyang devil. Lahat gagawin niya. Tutugon ba kayo sa hangarin niya para kayo makasama niya sa kanyang kaharian? O, binasa na natin to kanina. Sin of omission, unrepentant heart, kasama yung sheep and goat. Ito'y, sabi doon, judgment of nations. So, hindi individual judgment. Individual yung judgment, pero lahat ng bansa. Ang nakikita ko, believers and unbelievers kasama sa huhusgahan. Sabi doon, righteousness by works, ang problema ng goats, love not the motive of his deeds. Hindi tunay na pag-ibig. So sumunod siya sa Great Commandment, pero, sa Great Commission, pero hindi siya sumunod sa Great Commandment. O hindi nga sumunod sa Great Commission din eh. Anong consequence? Curse into the eternal fire prepared for the devil and his angels. Sa impyerno ang dating. Anong antidote? Be doer of the word. Serve the least of the brethren. Practice love. Live like Jesus. So, know Him, pagkilala. To do as He did, pagsunod. To become like Him o kaya pagsunod. To do as He did, paglilingkod at saka paghayo o pagmimisyon. Yun dapat ang ginagawa natin. Hindi dapat, ulitin ko, hindi lang yung tatlo ang repentant. So, importante parati repentance. Kung ibabaon nyo sa limot yung inyong mga kasalanan, you can never repent of them. Hingin nyo sa Diyos, mapakita sa inyo yung lahat ng kamalian at kalikuan ng bawat isa sa atin. So ano yung mga kalikuan? Mga kasalanan nating hindi natin nga tinuturing minsan na kasalanan. Hingi natin ang tawad sa Diyos. Particularly, specifically, hingi natin ang tawad sa Diyos. Mapait ang ating puso sa mga tao, hingi natin ang tawad sa Diyos. Nagkamali tayo ng mga desisyon, aminin natin yung mali natin, ihingi natin ang tawad sa mga tao, hingi natin ang tawad sa Diyos. Mayroong mga bagay na dapat ginagampanan natin. Katulad yung sa Matthew 5, naka-offend kayo ng tao, huwag kayong pumunta sa simbahan, pumunta kayo doon sa tao at hingin muna niyo ang kaugnayan sa kanya. Hindi yung babaliwalain nyo na, anong pakialam ko sa kanya. Hindi eh. Naka-offend ka. Ikaw na naka-offend, lumapit ka. Paano ka makakalapit kung hindi ko nga alam ng offense? Yung mga nakakaalam na naka-offend sila at hindi nyo sinabi doon sa taong, kasi nga chismoso ang labas ninyo eh. Pero dapat kayong magpatotoo. Dapat kayong maging witness para ipahayag ang katotohanan para wag malungi ang mga tao. Ate, sinabi mo ganito patungkol kay pastor o patungkol kay kapatid o kay ate o kay kuya. Mali yata yun eh. Hingi mo ng tawad. Kung hindi mo hihingi ng tawad, hindi ka lalapit sa kanila,
sasabihin ko kay pastor, sasabihin ko doon sa pinagkasalanan mo. Magagalit sila. Pero yun ang dapat Yun ang dapat. For them to obey. Dapat with love yung inyong intention. For them to obey. So ano pa yung mga kasalanan? Hindi ka nga nagde-disciple. Hindi ka rin nagpapadisciple. Hingi mo ng tawad sa Panginoon. At mula ngayon, magpapadisciple na ako, magpapatuwid ako, magpapakorek ako. Ibabanggitin ko sa aking discipler anong mga kasalanan ko para masanay akong maglinis every moment, moment by moment. Hindi mangyayaring darating ang pagkakataong hindi ko na-confess, hindi ko nahingi ng tawad, nailagay ako doon sa lalagay sa impyerno. So, pinapaalalahanan tayo ng Diyos sa pagkakataong ito. Conclusion, God is just. Totoo yung kanyang judgment, but also God is love and demonstrated this by sending His Son to redeem us from sin so that all may be saved. Mahal tayo ng Diyos. Lumapit tayo. Huwag nating baliwalain yung mga kasalanan natin at isipin natin, pinatawad naman ako. Hindi ka naman nag-repent. Ibig sabihin ng nag-repent, tumalikod sa kasalanan at tunay na punong-puno ng kalungkutan sa pagkakasalang kanyang nagawa. Omniscience ang Diyos. He knows our deepest thoughts and motives of the heart. He watches over us. Nothing can be hidden from Him. Kahit yung iniisip niyong hindi mahalaga, pero kasalanan, alam ng Diyos. Kasi hindi mo na hingi ng tawad So, hingi mo ng tawad. God will judge us according to our faith and how we have loved Him and others through our fruitfulness. Tayo huhusgahan ng Diyos according to our faith. Sabi ko kanina, Matthew 5, yung Matthew 18, baka hindi nyo rin ginagawa. Kunyari po, may gumawa ng kasalanan. Tapos alam niyo yung kasalanan. Pero hindi niyo pinuntahan at sinabi sa kanyang mali yung kanyang ginagawa. Sa halip, nagla-like ka pa, nagla-love ka pa dun sa kanyang mga ginagawang pagpapatago o pagtakip ng kanyang kasalanan o karumihan sa harapan ng Diyos. Importante po, teaching them to obey. Kasi nasa inyong kamay ang dugo nila kung hindi nyo sila tuturuan at itutuwid. Mahirap magtuwid, mawawalan kayo ng maraming kaibigan. Pero mas mahalaga yon dahil nagampanan nyo na siya ay makakilala at maunawaan ang katotohanan. Di bali nang wala tayong kaibigan, nagmahal tayo sa kanila, nagpatuwid tayo sa kanila, pero ayaw nilang matuwid, ginampanan natin ito ng may pag-ibig na ayos na ang hangarin ng Diyos sa ating buhay. And His second coming, separation shall be done. Either we enjoy eternal bliss in heaven or suffer eternal punishment in hell. So, sa pagkakataong ito na po yung challenge. Talagang Jesus will judge and separate those who have responded to Him. Yung mga tumugon sa Kanya at hindi tumutugon sa Kanya. Yung tumugon sa Kanya na hindi nagmamature, then i-judge din niya. In whatever way they were, from those who have rejected Him, we might not be able to tell the difference now since we do not know the secrets of people's heart. But He will be able to do so just as easily as the shepherd or herdsman separates his flock for culling. He is a competent and a just judge. So, tayo po, ito po yung mga questions to ponder. Mamaya po ipopost din ito. Kasama po yung PowerPoint para po patuloy niyong mabalikan. So, tayo po tumayo at makipag-ugnay sa Diyos sa panalangin. Taas ng kamay ang mga taong itinuturing ng Diyos na nasa kanyang panig. Taas ang kamay. Tayong lahat, magtaas ng kamay. Tayong lahat, hindi tataas. Kasi tayong lahat, gusto ng Diyos na makaugnay, makasama niya sa kanyang kaharian. At meron po siyang mga pamamaraan para mapakita. Sasalain tayo, salamat sa kanyang pagsala, sa kanyang salita, upang tayo patuloy na mamuhay ng may kalooban niya. Tayo po'y
manalangin. Ama naming Diyos, salamat po sa iyong patuloy na pakikipag-ugnay sa amin sa iyong salita. Natapos po ang aming pag-aaral doon sa iyong pagpapahayag sa Mount of Olives at kung saan ipinahayag mo ang mga panahong darating. Alam namin, O Panginoon, patuloy mo kaming gagabayan. Bawat segundo ng aming buhay, bawat moment ng aming buhay, hindi kami bibitaw sa iyo. Patuloy mong dadalisayin kami, patuloy mo kaming ihanda sa iyong pagdating. At alam namin, O Panginoon, ito'y itinalaga mo sa simbahang ito. Bawat isa sa amin. Habang patuloy kaming nagjo-journey sa iyong inutos na discipleship, O Panginoon, kaming lahat ay mahahanda. Kaming lahat ay magbabantay. Kami lahat ay magbabantayan sa bawat isa. Kaming lahat ay magpapahayag ng katotohanan ng may pag-ibig sa bawat isa. Kaming lahat ay gaganap ng mga bagay upang saliksikin ang aming puso sa tulong ng iyong banal na Espiritu. At ganon din ang hihilingin namin sa mga taong aming kaugnay. Magsaliksik sila ng puso at makita nila anong mga bagay nilang hindi nagawa na dapat gawin. At dahil doon, O Panginoon, lahat kami sama-samang makakarating sa iyong kaharian. Salamat, salamat, Panginoon, sa karapatang maging iyong anak. Salamat, salamat, Panginoon, sa pagkakataong patuloy mo kaming dinadalisay, tinuturuan, at itinutuwid upang kami di magkamali. At sa aming pagkakamali, kami makahingi ng tawad, magrepent ng tunay at manumbalik sa iyong banal na kaharian. Salamat, salamat, salamat sa iyo. Salamat po, Panginoon. Ang pagpapala, ang pagkalinga, ang paggabay ng Diyos, at pagkilos ng banal na Espiritu upang tayo sa buong linggo'y lumakad sa katwiran, sa kabanalan at malalim na kaugnayan sa Diyos upang sa pagkakataong iyon magampanan natin ang kalooban niya at sa pagkakataong iyon mabilang tayo sa mga ligtas, mabilang tayo sa dadalhin niya sa kanyang kaharian. Purihin natin ang Panginoon, dakilain natin siya sa ngalan ng kanyang banal na anak na si Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Purihin natin. Patuloy po tayong lumapit sa ating Panginoon sa oras na ito. And if we have been unfaithful, kung meron po tayong mga bagay na hindi ginawa na inuutos niya, kung ginagawa naman natin yung mga righteous works, hindi bunga ng ating personal na relationship sa Kanya, patuloy po tayong magpalinis ng puso sa ating Panginoon. Let us ask Him to change our hearts and renew our minds by the power of His love. Lord, I come to you. Let my heart be changed, renewed, flowing from the grace that I found in you. Lord, I come to Lord, I come to know to weakness Jesus, I see. in me will be stripped away by the power of your love. Hold me close, let your love surround
honor, and praise. In Jesus' name, amen and amen. Ayan. So, pwede po muna tayong makaupo. For our announcement po, tatawagan ko po si Pastor RJ. Sige po, magkakaroon... Sige, bago po tayo magkaroon ng... kasi meron pong ilan sa inyo ang nagtatanong po patungkol sa details nung rapture and Antichrist and Mark of the Beast. So, isama niyo po sa prayer dahil salamat sa Panginoon, 3 linggo ako hindi nakatayo at sa third Sunday talagang third week, 3 linggo na yon ay pinaghahandaan ko para ma-share talaga sa inyo at the simplest possible form yung patungkol sa ilang details. And bakit kanina share din ni Pastor Voltaire na bakit during the tribulation nandun tayo, right? Which is my teachings na we will be taken out before the tribulation. Supposedly, walang ano. So yung details nun at nag-share kami ng aming inclination or ng aming pananaw, hindi natin masabing yun yung pinakantumpak, pero itatakal ko po patungkol ang ilang details patungkol sa rapture, the Antichrist, and the Mark of the Beast sa next week. So, I hope na mapag-pray natin yon and then yung mga susunod pang series natin. And I hope na mabless tayo para yung ilang confusions patungkol doon kasi may mga lumalapit po sa akin ay maklear din. At wag di tayo mag-share ng fake news patungkol sa mga bagay na ito at maging mag-mature tayo sa pagtingin natin sa mga sa salita ng Panginoon. So yun lang po, pray for us. At sige po, yun lamang po. Salamat po. Thank you po, Pastor RJ. Ngayon po, as part then of loving the church, we want to celebrate with you. So ngayon po ay yung mga nag-celebrate po ng birthday, anniversaries, or any special occasion ng September, pwede po kayong pumunta dito sa unahan so that we can pray for you po. May mga birthday, anniversaries. Tara po dito sa unahan. Or any special occasion. And inaayahan din po yung aalis po, tulad po ni Pastor Voltaire and Ate Maloy. Or kung meron din pong magta-travel sa ibang lugar or outside the country, pwede rin po. Ito lang po ba? Wala na po? Sige po, so or baka po meron po sa family nyo, pwede po kayo po yung mag-represent sa kanila dito. And inaayahan ko si Brother Jolly to pray. Purihin ang Diyos. Praise. Ayan. Purihin po ang Diyos sa pagkakataong ito. Ipapanalangin po natin ang mga magdiriwang ng kaarawan ngayong buwan na ito, na Setyembre, maging ng mga anniversaries at saka ano pa po ang okasyon meron ngayon. Ayan. So i-bless po natin sila. Ating mga kamay, tuon po natin. Mapagpala ang bawat isa narito sa harapan sa biyayang ito ng ating Diyos. Amang banal, takilang Diyos, sa pangalan ng Panginoong Sus, nagpapasalamat kami muli sa panibagong taon ay pinagkaloob mo, Ama, sa pagdiriwang ng kanila pong mga kaarawan ngayong buwan na ito ng Setyembre, maging ng mga anibersaryo ng pagsasama, pagiging isa sa iyong harapan. Salamat po, Panginoon, sa patuloy na pag-iingat mo, pagkalinga sa bawat isa, at patuloy mong pagpalain, Lord, at maging ang lahat ng mga bagay na kailangan nila sa araw-araw nilang pamumuhay. Ang kaligtasan sa anumang sakuna at kapahamakan. Ngayon din, Ama, ang pagiging mananagumpay nila, higit pang mananagumpay sa gampanin na iniatas mo. Ang layunin ng Ebanghelyo, gawin mo silang victorious, Lord, sa lahat ng mga gagampanan nila, pati po sa mga pagpapalo up, sa mga napahayagan na ng magandang balita ng kaligtasan. Ama, sa tuwing na nga, lagi silang samahan ng iyong banal na Espiritu,
ang pagpapala nga po ito, Panginoon, hindi lamang po para sa kanila, kundi sa lahat ng mga taong kanila makakasama, makakasalamuha at makikilala pa. Pagpalain mo din, Panginoon Diyos, dahil din po namin ang needs, Lord, sa araw-araw nga po nilang pamumuhay ng bisagayin nga, Ama, magampanan po ng iyong mga anak na ito kung saan nga, Ama, bahagi ng buhay nila, ang bahay, bulsa at buhay sa kampaning ito na binigay mo sa kanila. Salamat na marami at sa panibagong maraming taon pa, Ama, na idaragdag mo sa kanila. Alam po namin, ipagkakaloob mo patuloy na pagpapalat biyaya sa lahat ng iyong mga anak na ito. Sa biyayang ito, Panginoon, ng pagdiriwang nga po sa okasyong ito na binigay mo para sa kanila. Muli, Ama, ikaw lamang aming tinatanghal, pinupurit, sinasamba. Sa matamis, makapangyarihang pangalan na iyong anak si Jesus, lahat ay magsabi na, Amen. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy anniversary. Happy anniversary. Sa iyong kaarawan. Maligayang bati. Pahabol po si Ate Maloy ulit, si Pastor. Nabanggit naman na Kuya Jolly na pagpalain yung aming gagampanan o nakuha ko po din. Kami po ay may missions conference na dadaluhan sa Irvine, California, yung grupo nila Pastor Shane. At pagkatapos po may mission trip kami doon po sa dalawa naming sama niyo po sa prayer. Pagbalik po ng aking kapatid doon sa Amerika, ang dami pong gusot na nakita. At we need to mediate and counsel yung mag-asawa at yung kanyang buong pamilya. So, sabi namin ay kailangan nilang makausap personally. So, sama niyo po sa prayer. Marami kaming aabutin. Marami kaming ipapahayag na salita ng Diyos. Mag-evangelize kami katulad ng dati doon sa mga lugar namin pupuntahan. Sama niyo po sa prayer. Salamat po. Salamat po. Sige po, tayo po ay tumayo at manalangin. Hallelujah, Father. Salamat nga po sa araw na ito, Panginoon. Salamat po sa buhay ni Pastor Walter na naghayag ng iyong salita. Salamat nga po sa salita mo, Panginoon, na nagpaalala sa amin na kami nga po ay magnais, na kami nga po ay magampanan ang iyong pinapagawa at sa oras na iyong pagdating kami ay maging handa at maging sure na sa iyo kami at ikaw ang kasama namin. Sa sandaling nga po kami ay maghihiwalay, pagkaingatan po at pagpalain ng bawat isa. Kayo nga po ang aming minamahal, Panginoon, at sinasamba at pinasasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen.
your power? Great is your strength. Great are you, Lord.